my name is Eldrix and welcome to my space. So, dapat sana itong vlog nito is i-release ko the following week after the releasing of my first vlog. Pero dahil nga po sa Typhoon Karina is temporarily pinospone ko muna ang pagka-upload ng aking vlog. But now that the weather is now all good, so eto na, magkakagawa na tayo ng second vlog natin para sa ating YouTube channel. And for today's episode, ito ang aking pinamagatang My Job Experience. So, kaya ako ginawa itong episode na ito ay para samahan niyo akong balikan ang aking mga trabahong pinagmulan mula nang magsimula po ako last 2022 up until this present time. So tara, samahan niyo ako. So my very first work experience was under PLDT Home. So, ang aking suot ngayon is a plain red polo shirt. So, ito yung pinakauna ko pong uniform sa PLDT Home. So, para sa kaalaman ng lahat, hindi po ako nagtatrabaho sa eksaktong PLDT Home. Ako po ay nagtatrabaho sa isang authorized distributor which is Neotech Asia Distributions Incorporated, if I'm correct, or NADI. So, sila po yung agency or manpower na nagpapadala ng mga agents o kaming tinatawag na sales specialist upang magbenta ng PLDT home services, especially the Wi-Fi and the landline bundle sa mga bahay-bahay within the south corners of Quezon City. So, south areas lang po ng Quezon City, except po yung north. Dahil po yung north ay iba pong authorized reseller na po ang may hawak doon. So, doon po ako nakaranas ng mga very firsts sa aking trabaho. So, doon ako unang umitim ng kaunti. Medyo nagpakalbo dahil sobrang init. Doon ko rin natutunan yung mag-commute sa ibang lugar. Kumbaga, out of my comfort zone na rin po with PLDT Home. So, I've been with PLDT Home from April of 2022 to July 2022. Ano ang naging reason bakit ako umalis? Number one is, hindi ko kasi nare-reach yung quota na hinihingi ng NADI every day. Ang pinaka-target nilang benta every day is 2 customers per day. So, yung mga kasabayan ko, medyo magagaling na eh. They are already experts. But ako kasi, hindi pa ako ganun kagaling. I'm not that too very good at selling at that point. Number 2, binigyan na rin kasi ako ng reprimand or napagsabihan ako ng company, ng NADI, na pag hindi pa ako nakabenta o hindi gumanda ang performance ko within that month of July, is hindi na nila i-renew yung kontrata ko with PLDT Home. Sumabay pa yung other factors such as hindi na nagkaroon ng promo si PLDT nung buwan na yon, which is July. Hindi na siya nagkaroon ng bago or a new promo, which is nagkaroon na po ng patong pagdating sa installation. So, kailangan magbayad ng installation fee ng mga magsusubscribe sa PLDT Home para makabitan sila. Which is, nung pumasok ako hanggang sa bago ako mag-left, libre po yung installation fee except yung kukunin nilang pinakamababang internet plan. Next, medyo na-pressure din dahil kailangan ko kasi laging makabenta ng dalawa kada araw. Which is, the reality is, hindi kasi nakikita ng mga namumuno sa NADI yung realidad ng mga customers. Yung mga customers kasi na napupuntahan namin, especially sa mga areas na natutunguhan namin, ekis na sa kanila yung PLDT Home. Especially when it comes to their customer service, yung landline nila, at saka yung signal. Dahil nung time na nagtatrabaho ako sa PLDT, yan na nagiging complaint sa akin ng mga customers na nababahay-bahay namin or door-to-door. One time, na-try kong mag-isang mag-alok ng PLDT Home. Hindi ako sumama sa mga katrabaho ko. Tinry kong mag-isa. Nag-aalok ako ng mga ng PLDT Home Wi-Fi, naglalagay ako ng flyers sa bahay. But the thing is, karamihan sa mga napupuntahan ko is may iba ng subscribers. Kung hindi man sila iba, nanggaling na sila sa PLDT.
lumipat lang sila sa ibang internet providers. Which is yan yung naging risk sa akin sa pagbebenta ng PLDT home service. Kasi number one, ang lagi nilang rason sa akin, bakit ang bagal ng signal ng internet namin, bakit yung telepono namin hindi gumagana, lagi sinasabi ng mga ng sales agents ninyo, tumawag sa customer service at hindi naman sumasagot, hindi naman naaaksyonan. So yun yung naging pinakamalaking factor sa akin why I left PLDT home. Pero pagdating naman sa pakikisama sa mga katrabaho, maganda naman, maayos naman, mabubuti naman. Munti ka na nga akong mabantaan ng TL namin noong time na yun na pag hindi ko daw itinuloy yung yung trabaho ko, baka daw may possibility na ma-awol ako. Absence without official leave. Which is tinutulan ko. Bakit ako mag-aawol? Magre-resign naman ako. So, nag-stick na ako sa decision kong i-resign na at umalis na ng tuluyan sa PLDT. Next naman, let's go on sa aking pinakapangalawang trabaho, which is yung Landmark sa Trinoma. Ayan, eto siya. Tada! So, eto po yung pangalawang work ko, which is yung Landmark Trinoma. So, I've been with Landmark Trinoma from October 2022 to January 2023. It's very easy peasy, but medyo nasad ako kasi naging seasonal ako, pero mamaya ko ikukwento. Pero ang trabaho ko naman sa Landmark Trinoma is warehouse checker. Ano ba ang karaniwang duty ng isang warehouse checker? So sa Landmark Trinoma, so since warehouse checker ako, ang pinaka-common yung duty ko is number one, ako yung nagtatanggap ng mga delivery. So, meron tayong dalawang uri ng delivery types. So, meron tayong piece count at box count. Pag sinabi natin kulay orange, ibig sabihin piece count yun. Bibilangin mo yun piece by piece. Pero pag kulay green siya, ibig sabihin box count siya. So, ibig sabihin hindi mo siya kailangang bilangin. Anonymously mo na lang huhulaan. Pag kulang or sobra. Depende na yun sa bilang. Pero pag piece count, kailangan mabilang mo yun. Kasi, pag kulang or sobra pero pinaalam mo nasa mga higher ang position sa'yo, yung magdedesisyon kung tatanggapin nila or babawasan nila. Pero kung hindi mo ipinaalam, halimbawa binilang mo sakto pero nung binilang ulit nila at ni-recount ulit nila mali, merong reprimand din sa'yo. Actually, magandang experience ko sa Landmark Trinoma. Ang saya ng mga katrabaho ko ron. Though, ang dami namin mga memories na medyo hindi ko na naanahin dahil of course, walang cellphone. Karaniwan ng mga memories ko ron lagi ako nasa labas ng workforce, doon ako nakakapag-picture or whatever. So, pero masaya ang experience ko. Dahil, gaya ng sinabi ko kanina, easy-peasy lang ang trabaho ron. Nakaupo ka, mag-check ka, magbibilang ka, then proceed. Basta, kailangan listo ka sa pagtatrabaho at hindi ka putyo-putyo sa pagtatrabaho. Nakakasad lang dahil naging seasonal lang po yung aking trabaho doon. So, from October to January lang po ako na-stay. Hindi na po tayo na regular. Meron kasi doong internal reason bakit hindi nag-i-stay ang mga empleyado ng Landmark Trinoma. May kinalaman po kasi sa religion, kaya hindi ko na po i-mention para iwas religion conflict. Now, let's proceed naman sa aking susunod na trabaho, which is Fisher Mall, Quezon Alva. Ito siya. Ito. Taran. Ito po yung naging uniform sa Fisher Mall, Quezon Avenue. So, ang trabaho ko naman po doon is stock clerk. So, I stay from April to August 2023. So, ang karaniwan ko namang trabaho ron is ako yung nag-aayos ng mga stocks, ako yung nagpo-provide ng stocks, ako rin yung tumatanggap at nag-check ng mga incoming deliveries sa appliances. So, under po ako ni appliance. So, ang masasabi ko naman sa trabaho ko ron is medyo challenging siya pero masaya naman dahil maraming mga magagandang bagay naman yung nangyayari ron. Ang dami ko natutunan doon, naging multitasker ako, at ang saya rin na nagkaroon ako ng napakaraming kaibigan sa trabaho from the ground level to the second floor. So, ang dami ko yung mga naging kaibigan doon sa Fisher Mall. Shout out sa inyo, hello kaway-kaway sa inyo. The reason naman kung bakit hindi ako nagtagal naman sa trabahong ito is wala po kasi ni-renew sa mga batch namin. Hindi ko na i-detail kung anong nangyari sa decision na yun, pero kailangan natin tanggapin dahil hindi po talaga sila nag-regular nung time na yun sa period ko po. Pero to be honest, ang sarap magtrabaho sa Fisher Mall. Though malayo siya kasi from Quezon Avenue, medyo
struggle din, pero hindi siya kasing struggle ng current kong kinagtatrabahuan, pero ang saya ng trabaho doon, promise, solid. Ang babait ng mga katrabaho ko, hindi ako na left over doon, pero overall, ang babait ng mga taga Fisher Mall. Ang next na uniform na aking susuotin ay ang Ever Malls. Ayan, ito ko. Pakita ko sa inyo. Ayan o, Ever. So, ito po yung fourth job ko, which is si Ever Department Store. So, ako ay under ni Infants section. So, kaway-kaway dyan sa mga taga-infants. Hello! So, I stayed from October of 2023 up to April 2024. So, sobrang tagal nun. So, na-extend po tayo sa ating kontrata. So, medyo higit 6 na buwan na rin tayo ron. Actually, ito po ang pinakamatagal kong trabaho, pinakamasaya kong trabaho, easy kong trabaho. Lahat ng positive things nandito sa Ever. Ang dami kong mga naging kaibigan, yung mga bisor ko, naging close ko, lahat ng mga katrabaho ko ron, mapa-outright or consignor, naging kaibigan ko. Nagkaroon na rin ako ng sobrang taas sa kumpiyansa sa pagtatrabaho, naging stockman / salesman ako. So, ang dami ko rin mga natutunan doon, yung mga hindi ko pa alam, natutunan ko rin dahil sa Ever. So, dito po ako nakaramdam ng more positive attitude towards work comparing doon sa pinaka-previous kong work. Sobrang dali rin dahil napakalapit lang kasi yung area ng work ko sa bahay ko, kaya nakakauwi rin po ako ng smoothly, walang traffic. Ang dami kong mga memories doon na hindi ko malilimutan. So doon ako nakaranas ng first outing, yung night swimming, yung very first na salo-salo together, kasama yung mga bisor, kasama yung mga empleyado ng consignor, ng outright. Doon ko rin naranasan yung mga magpasko, magbagong taon, doon din. Lahat ng first ginrab ko, sobrang saya. At hindi ako nagsisi na naging bahagi ako ng Evermall. At kung may oportunidad man na makabalik man sa Evermall, gusto ko ulit bumalik dahil doon ako talaga napamahal ng sobra sa trabaho ko sa Evermall. Ang reason naman kung bakit tayo nawala is hindi na po tayo nagpa-extend ng konti. Actually, dapat talaga March pa lang aalis na ako sa Ever dahil hindi ko talaga nagre-renew si Ever Malls ng mga empleyado. Pero in-extend tayo dahil kulang po talaga sa manpower ng time na yon. Nagkataon na may Holy Week din po nung time na yon, kaya hindi rin po sila agad-agad nakapag-hire agad ng tao. And dahil tinanggap ko na po kasi yung bagong opportunity na dumating sa akin, which is this coming job experience na aking ipapakita sa inyo, which is Toys R Us. Tata! Ito na siya, guys. Toys R Us. So, para klaruhin natin, hindi po ako outright personnel ni Toys R Us. So, ako po ay isang consignor. Under po ako ni Frontline Sources and Allied Services. So, ang hawak ko pong brand sa Toys R Us ay Rich Prime at Europlay. So, they are the distributors of some of the well-known brand of toys including Hot Wheels, Barbie, Gabby's Dollhouse, Crayola Silly Sense, yung Dough, Slime, tsaka Sand. Kinetic Sand, hawak rin namin yung Disney Princess, hawak din namin yung Gandhi, yung Jurassic Park, yung Keep Play, at saka yung Human. So, yun pa lang yung mga hawak namin. Kasama rin namin yung yung Ninja Turtles, yung Tobot, yung mga DC characters, pero may mga kahati rin kaming other consignors sa DC brand. Yung Thomas and Friends, yung Paw Patrol, and other stuff such as that. So, ang role ko naman doon is, I'm a sales staff. So, I'm a promodizer doon po sa work na. So, I started last April of 2024. Now, ano ba yung mga trabaho ko naman dun? So, technically, ako yung salesman doon na stock clerk din. So, ako rin yung nag-aayos ng stock room, ako nagmamanage ng stock room, ako yung magbebenta ng mga selling ng mga produkto sa selling. So, yun yung mga currently trabaho ko with Toys R Us. Naging maganda naman yung experience ko with Toys R Us. Toys R Us yung 6th job experience ko.
Ayan, sana nag-enjoy po kayo ngayon sa aking second vlog, mga ka-space. At maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Please continue to follow all my social media accounts at I am Eldrix Dimal. Subscribe on my YouTube channel and wait for my new vlog soon. So, this is Eldrix. Always remember, my space is your space. Signing off for now. Bye guys! Hi guys! Always remember, my space is your space. Follow all my social media accounts and don't forget to subscribe on my YouTube channel, Eldrix Dimal. Please click the subscribe button and the notification bell so you can get early and easy access on all things happening on my space. I'll see you on my next video. Signing off for now.